Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Nandito naman tayo muli ngayon para po pasalamatan natin ang ating Diyos na sa gitna ng ating hinaharap ngayon ay patuloy po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. So, isa sa pinakamaganda na pag-uusapan po natin sa buhay ngayon dahil po ay nire-recognize po natin ang kapanahunan ng ating mga tatay o tinatawag po natin na Father's Day. Kung napapansin nyo po ay ngayon ko po si mini-message itong Father's Day dahil po ay para sa akin o para sa atin dapat ay araw-araw po Father's Day. So dapat po maintindihan po natin to at makuha po natin sa bawat isipan po natin na ang Father's Day ay araw-araw. Ang Mother's Day ay araw-araw. So hindi po siya nakabase sa buwan, kung anong month po ito, hindi rin nakabase siya kung anong oras ito. Dapat po araw-araw, every single days ng ating buhay, sineselebrate po natin ang Father's Day. So, isa sa pinakamaganda na pag-uusapan po natin dito na mababasa dito sa 2 Samuel chapter 7 verse 25 to 29. Ganito po ang pagkasabi sa New International Version. And now, Lord God, keep forever the promise you have made concerning your servant and his house. Do as your promise, so that your name will be great forever. Then men will say, the Lord Almighty is God over Israel, and the house of your servant David will be established before you. O Lord Almighty, God of Israel, you have revealed this to your servant, saying, I will build a house for you. So your servant has found courage to offer you this prayer. Now be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For you, O sovereign Lord, you have spoken, and with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. So dito po, na makikita po natin dito na ang salita ng ating Panginoon ay siya po ang nagtalaga ng sambahayan ng isang pamilya na siya po ay pagpapalain. So, sa madaling sabi, na bago po natin to gagawin po itong pangako ng ating Panginoon, gusto ko pong makuha at maintindihan po natin ito na ang principles ng ating Diyos o ang pangako ng ating Panginoon ay hindi nagbabago. Ang pangako ng ating Diyos ay hindi nagbabago. So, ngayon sa umaga na ito, ini-encourage ko po kayo na mag-like po tayo, mag-heart po tayo, mag-comment po tayo doon sa comment section, and then pagkatapos po natin mag-comment, pwede po natin mag-share din tayo. I-share po natin sa ating mga kaibigan. So, sa madaling sabi, sa umaga na ito, pag-uusapan po natin the principles of pugi. Ang tunay na lalaki, ang tunay na tatay ay dapat po ay mga pugi. So, excited ba tayo mga tatay? Tayo po ay pugi ngayon. Tayo po ay kailangan po nating maintindihan ang pagiging pugi ay dapat po nananalaytay sa atin, sa ating mga puso at isipan na ang Diyos ay kasama po natin. So, dito po makikita po natin sa umaga na ito, tuturuan po tayo na magiging matyaga, mahinahon, at mapagmahal sa pamilya po natin. Tuturuan tayo ngayon sa umaga na ito na kailangan po natin na nakasang-ayon po tayo sa kalooban ng ating Panginoon bilang isang tatay, tayo po ang namumuno o tayo po ang nangunguna na kailangan meron tayong lalim na relasyon sa ating Panginoon. So, bilang isang pugi, kinuha ko po itong acronym na pugi. Number 1, kailangan pure. Pure po tayo bilang isang tatay. Kailangan ang isang tatay ay meron siyang pure. Pure po siya sa kanyang pamilya. Pure po siya sa kanyang asawa. Pure po siya sa kanyang trabaho. At higit sa lahat, kailangan pure po siya sa harapan ng ating Panginoon.
So sa madaling sabi, na makikita po natin, dapat yung pagiging pure, dapat tiyak at alam at certain ang kanyang galaw. Bakit? Sinabi dito sa verse 25 to 26 na binasa po natin, na makuha po natin, promise you have made concerning. So bilang isang tatay pala, dapat po meron tayong concern. Meron tayong concern sa pamilya po natin. Alam niyo po, ang ating Panginoon, meron po siyang concern sa lahat ng tao. Meron po siyang concern sa lahat ng pamilya. So dapat maintindihan at makuha po natin dito, ang pagpapala ng ating Panginoon ay nandun po sa ating sambahayan. Magkaroon lang po tayo ng pagpapala kung tayo ay sumunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang pagpapala ng ating Diyos ay hindi po natin ito pinipilit, hinihingi. Kusa po itong binibigay ng ating Panginoon. So sa madaling sabi, ang ating Panginoon ang siyang pumili sa ating sambahayan para po tayo ay pagpalain. Ang ating Panginoon po. Dapat po makuha natin. Gayon din, ang ating Panginoon ay nangangako na pagpalain ang lahat ng sambahayan. Una po ang pagpapala, kailangan po, matanggap po ito ng ating mga ulo ng tahanan, which is yung mga tatay. Ang mga tatay, dapat po makuha po natin, dapat pure po tayo. Pure po tayo sa harapan ng ating Diyos. Dahil po, pag hindi po tayo pure sa harapan ng ating Panginoon, may posibilidad na hindi rin tayo magiging pure sa ating asawa. So sa madaling sabi, na dapat po natin maintindihan ito, na ang pagpapala ng ating Panginoon, una po niyang iginawad doon sa mga lalaki. Yung balikan po natin sa original, si Adam, unang tinawag ng ating Panginoon, ibinigay niya po ang pagpapala doon sa lalaki. So ang principles ng pagpapala, dapat po ang mga lalaki, ang tunay na lalaki ay pugi, presence of God inside. So dapat po makuha po natin ito at maintindihan po natin. Ang Diyos din ang nagbigay ng paggawa na ipihayag po niya ang pagmamahal una doon sa lalaki. So dapat po maintindihan po natin ito. Hindi po lahat na may relasyon ay masaya. Hindi po lahat na mayroong pamilya ay masaya. Ang iba po ay magulo ang pamilya. Bakit? Hindi po kasama ang Diyos eh. Hindi po kasama ang Panginoon sa kanilang paglilingkod. Hindi po kasama ang Diyos sa kanilang pagsasama. So dapat po maintindihan po natin ito na ang ating Panginoon ay kasama po natin sa lahat ng ating relasyon. Iwasan po natin yung mga bagay na nagpapalayo po natin sa relasyon po natin sa ating Panginoon. So mag-aasawa, misis, mister, dapat po magkasama po kayo sa lahat ng desisyon, sa lahat ng galaw, sa lahat ng isip, para lahat po kayo ay pagpalain ng ating Panginoon. So, ang tunay pala na tatay ay pugi. So, meron siyang pure. Pangalawa, dapat po obedience. Okay? So, kailangan po magiging masunurin. Una po, dapat ang mga tatay naging masunurin po sa pagsunod ng ating Panginoon. Una po ang ating mga tatay, o tayong mga tatay, una po tayo naging ihemplo sa pagsunod sa ating dakilang Diyos. So, ang ating Panginoon, ang pagsunod ay mayroong pong pagpapala. Ang pagsunod ay mayroong pagpapala. Nais ng ating Diyos na pagpalain ang ating buong sambayan. Nais ng ating Panginoon na lahat po ng pamilya ay magpupuri sa Kanya. So, dapat makuha po natin ito na ang nais ng ating Panginoon, ang lahat ng pamilya na Kanyang binuo ay magiging matatag. Matatag sa pagsubok, matatag sa pagpapala na Kanyang tinatanggap, matatag sa lahat ng suliranin. So ito po ang dapat nating makuha po ito. Dahil po ang ating Panginoon, Siya po ang nagtatag ng pamilya, Siya po ang nagbuo ng pamilya, dapat una pong makuha ito ng mga lalaki. Dahil po, ang lalaki, kung siya ay pure, dapat maging masunurin. Maging masunurin po siya. Una, maging masunurin po siya sa salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Diyos ay totoo. Totoo ang salita ng ating Panginoon. Pag binabasa po natin ang salita ng ating Diyos, mangusap po siya sa atin, pwede po tayong umiyak. Pwede po tayong magpuri sa ating Panginoon. Bakit? Dahil po ang salita ng ating Panginoon ay buhay. So dapat po, maintindihan po natin, ang salita ng ating Diyos ay maaasahan at magaganap.
Yun po yung promise ni Lord sa atin. Ang salita niya ay buhay, maaasahan at magaganap. So sa madaling sabi, ang salita ng ating Panginoon dapat po namuhay po sa loob ng tahanan. Namuhay po sa loob ng tahanan. Kahit ikaw po ang pinakamayaman sa buong mundo, kung ikaw ay hindi nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon, walang saysay. Kahit ikaw pa ang pinakamatalino sa buong mundo, ikaw pa ang pinakamagaling na lalaki sa buong mundo, pag wala po ang salita ng ating Panginoon nagnanaraytay sa ating puso at isip, dapat po maunawaan po natin walang saysay ang buhay niyo. So dapat po makuha po natin ito mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay maaari nating sandigan. Dapat po ang salita ng ating Diyos ay maaari po nating sandigan. So mga kapatid, tanggapin po natin ang salita ng ating Panginoon na mayroong kagalakan. Dahil po ang salita ng ating Diyos, ito po yung sandigan po natin sa lahat ng oras. Ang salita ng ating Diyos ay totoo na siyang mangusap sa atin. Ang salita ng ating Diyos ay totoo at ganap na mangyayari po sa bawat isa. Ano dapat po natin gawin? Maging masunurin po tayo. Sino po unang gumawa sa pagiging masunurin? Mga tatay. Mga tatay po. So dapat po makuha po natin, lahat ng mga tatay ay makiunang makitaan po sa atin yung pananampalataya. Yung faith po natin ay hindi po basta-bastang natitinag. Yung faith po natin ay dapat po makikita po sa atin na meron tayong good decision. Yung decision po natin, yung tama. Yung decision po natin, yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Pag tama po yung decision po natin sa harapan ng ating Panginoon, pati yung asawa po natin, ay tama na rin ang maging decision. So dapat po, mga tatay, kailangan lang po na meron po tayong tamang pugi. Purity, obedience. So dapat po magiging sensitive bilang isang tatay that true love requires faith. Tayo po ang unang magmahal sa asawa po natin. Okay? True love requires faith and then trust. Pagtitiwala. Mahirap po magmahal na wala kang tiwala. Pag wala kang tiwala sa isang bagay, malamang masasaktan ka lamang. Mahirap magtiwala pag wala ka pong trust at wala kang loyalty. Ang loyalty, dapat po ang iyong asawa ang una mong mamahalin at gayon din kasama ang iyong mga anak. So dapat maintindihan po natin ito at makuha po natin ito. True love requires faith. Ang faith, nagpo-produce po yan na magandang decision to stand on God's word. So dapat po maintindihan po natin ito na ang pananampalataya ay bunga po ng ating pakikinig ng salita ng ating Diyos. So dapat po, mga tatay, kailangan po natin na tayo po ay unang makitaan na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon. So ang pag-ibig pala, nagpro-produce ng pananampalataya at nagpro-produce ding trust, pagtitiwala. So dapat po tayo po ay nagtitiwala sa ating mister, o mga misis, nagtitiwala kayo sa mister nyo, o mga mister, nagtitiwala din tayo sa ating mga misis. Dahil po, ang pagmamahalan, nagre-require po siya ng pananampalataya, trust, and then loyalty. So una pong makikita po sa atin na dapat po maging malinaw sa atin, na maging masunurin po tayo sa salita ng ating Diyos, at gayon din ang pagmamahal ng ating Panginoon. So alam niyo po, ang pagbibigay po ng bulaklak, pagbibigay po ng mga chocolate, kung ano pang meron po ibinibigay po nating special gift sa ating mister o sa ating asawa, sikandari lamang po yan mga kapatid. So dapat po ang tunay nga nagmamahal, nagtitiwala, nananampalataya, at meron siyang loyalty. So sa mga katuwid, na dapat po nating makita po natin ito, na kailangan po na maging malinaw sa ating isipan na ang pag-ibig ang siya pong manguna sa atin. Ang pag-ibig ang siyang maghari sa bawat puso po natin. So kung wala pong pagmamahal sa loob ng tahanan, naku po, war. Palagi pong nag-aaway. Bakit? Wala ang presensya ng ating Panginoon eh. So dapat po, pag marunong po tayong tumanggap, marunong po tayong makinig, hindi porke lalaki po tayo, hindi tayo marunong makinig din tayo sa ating mga asawa.
So sa madaling sabi, na kailangan po ang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Number 3, okay, meron na tayong pure, meron tayong obedience. Number 3, kailangan meron din tayong gentleness. Ang tunay na lalaki ay pugi. Okay? Ang tunay na lalaki ay pugi. So sa madaling sabi, the benefits ng pagiging gentleness. Malulugod ang ating Panginoon kung ang isang tatay ay nangunguna sa pagiging magalang. Nalulugod ang ating Panginoon doon. Nalulugod ang ating Panginoon na patuloy niya pong ibuhos ang pagpapala doon po sa tahanan na masaya. So, iwasan po natin ang tahanan na magulo. Iwasan po natin na ang tahanan ay palagi nag-aaway. The more na nag-aaway, the more lumalayo ang pagpapala. Nakuha po natin mga kapatid. Kung nakuha po natin ito, pwede po ba tayong mag-heart po tayo? I-click po natin, mag-heart po tayo dyan. O mag-approve po tayo dyan. At then magkukomment tayo dyan. So sa madaling sabi na sinasabi dito, ang benepisyo pala ng pagpapala ng ating Panginoon kung magiging mapalad po tayo. Mapalad po tayo sa paggawa ng mabuti, higit sa lahat, hindi lang sa pamilya po natin at gayon din sa kapwa po natin. Mapalad po tayo na tayo ay nagiging tulay o instrumento para po yung ibang tao ay nakakilala na rin sa ating Panginoon. So ito ang dapat nating gawin. Ito ang dapat nating ilagay po sa ating isipan na kailangan po ang pamilya po natin ay maging pagpapala sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos. So sa panahon ngayon, kailangan si tatay gentleness. Kung nakikita po natin nahirapan na po si Mrs., dapat po maging gentleness po tayo. So, sa madaling sabi, maranasan po natin at matutuklasan po natin at matutunan po natin na manatiling magtatamasa po tayo sa pagpapala ng ating Panginoon hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos. Ako po'y naniniwala ang pagpapala ay darating sa ating mga tahanan. Ang pagpapala ay ibibigay ng Diyos. Huwag ka lang mainip, unahin po natin ang ating Panginoon. Marami pong pamilya nakapokus po sa pagpapala. Nakapokus po doon sa blessing. Iniiwanan, kinakalimutan na po ang source ng blessing. So mga tatay, kung ikaw ay nagtatrabaho ngayon, kung ikaw ay nagdinegosyo ngayon, yung trabaho mo, yung negosyo mo, pinahiram lang sa'yo. Hanggat ikaw ay nagninegosyo, hanggat ikaw ay nagtatrabaho, dapat po kasama po natin ang ating Panginoon. Ang source ng blessing ay ating Panginoon at itong blessing na ito ay temporary lamang. Ang Diyos ay everlasting God. Everlasting po siyang magbigay po sa atin ng pagpapala. So sa madaling sabi, dapat po kasama po natin ang ating Panginoon. So kailangan din bilang isang tatay, tayo po ang unang nag-worship, na makitaan po tayo nag-worship sa Panginoon. Dapat po ang tatay strong. Bakit? Tayo ang ulo ng tahanan eh. Nakuha po ba natin mga kapatid? So dapat po maintindihan po natin, surrender your worries to God and you will find strength. I-surrender po natin ang lahat ng worries. Palitan po natin ng worship. And then, you will find good strength from God. So yun po ang pinakamahalaga. So ang tunay na lalaki ay kailangan po ay meron pong pugi sa kanyang buhay. So ang kailangan po, meron po tayong purity, obedience, gentleness, and then pang-apat po ay intense. So dapat po ang mga lalaki, tayo po mga tatay, tayo po ang naging ehemplo po ng ating mga anak. So pag being isang tatay, we always being forgiving. Alam niyo po, kahit nasasaktan na po ang si tatay, pag tayo po mga anak ay lumalapit po tayo, handa po siyang magpatawad sa atin. Lagi po nating tandaan, kahit po nagkamali po yung tatay po natin, tatay pa rin yan. Yakapin po natin sila. At gayon din, yung tatay, pag nagkamali naman yung anak niya, andan niya rin patawarin ang kanyang mga anak. So yun po ang ugali ng pagiging isang tatay. Tatay helps protect his family with an armor of God.
So, dapat po tayo pong una nagpoprotekta, mga tatay. Ayon po sa salita ng ating Panginoon. Being a tatay, being a father, teacher, and being an example of our family. So, dapat po nagiging teacher po tayo. Tayo pong unang tagapagturo. Huwag po tayong maiinit kung ang anak po natin, lalo na po pag maliit pa yung mga bata po natin, tanong ng tanong, sagutin po natin. Huwag po tayong maiinit. Tatay, tayo rin ay magiging example. Maging ihimplo po tayo sa ating pamilya. So, being a tatay, the memory of the father is everlasting. Hindi niya po nakakalimutan ang memories ng kanyang buong sambahayan. Hindi niya po nakakalimutan kung ano po mga happiness ang nangyayari niya, particular kung nagpapagamit po siya sa ating Panginoon. Hindi niya po makakalimutan yan. Ikikwento niya po yan sa kanyang anak, ikikwento niya po yan doon sa kanyang mga apo. So yun po ang naging mabuti pag ikaw po ay naging isang tatay. A father is looked up. Bilang isang tatay, tumitingin po kung nasasaktan na po ang kanyang pamilya. Tinatanong kung saan na po si panganay, saan na po si bunso, saan na po, bakit hindi tayo kumpleto. So dapat po, bilang isang tatay, tayo po ang nangunguna. Tayo po ang nag-double check. Dahil po, pinaparamdam po natin sa ating mga tahanan na mahal po natin ang ating pamilya. A father is looked up and also respected. So dapat po, una pong makitaan po sa atin bilang isang tatay, karespeto, kagalang-galang. Yun po ang dapat na makikita po sa atin. So, sa madaling sabi, mga anak, igalang, irespeto po natin ang ating mga magulang. Particular po ang ating mga tatay. Kasi kayo po sa kapanahunan ngayon, sa araw na ito, sa buwan na ito, Father's Day po. So sa madaling sabi, dapat po ang ating mga magulang nililibre. Hindi po pinipirahan. Dapat po nililibre po natin. Hanggat buhay pa, pasayahin po natin sila. Dapat po ang ating mga magulang, siniseryoso din natin sila bilang isang magulang. Hindi niloloko. Mga anak huwag natin lukuhin. Huwag po natin lukuhin ang ating mga magulang. Dapat siniseryoso po natin silang mahalin. Dapat po ang ating mga magulang inaalagaan. Hindi pinapabayaan. Dapat po inalagaan po natin sila. So sa madaling sabi po, dapat po itong mga bagay na ito, dapat natin matutunan na ito na ang ating mga magulang, huwag po natin silang paaasahin. Dapat gawin po natin yung mga bagay na natutuwa sila. Dahil po minsan lang ang buhay ng ating mga magulang. So gayon din, bilang isang magulang, dapat po ay marunong po tayong magtingin ng pansin sa ating mga anak. Lalo na po pag maliit pa yung mga anak po natin. Sama po, kalungin po natin sila, kausapin po natin sila. Dahil po pag malaki na po ang inyong mga anak, may sarili na po yung desisyon. May sarili na po silang lakad. May sarili na po sila kung ano dapat nilang gagawin. So hanggat bata pa yung mga anak po natin, maglaan po tayo ng oras o panahon po sa kanila. So bilang mga anak, dapat po ipagmamalaki po natin ang ating mga magulang. Huwag po natin ikakakahiya. Marami po mga anak, kinakahiya po nila ang kanilang mga magulang. Porke tricycle driver lang, porke taxi driver, labandera lang si mama. Mga anak, huwag kayong ganun. Dahil po, wala ka dito sa mundo na ito pag wala ang iyong mga magulang. So dapat po, pinagmamalaki po natin. So, sa madaling sabihin, dapat po ang ating mga magulang pinapangiti po natin. Huwag pa iyakin. The more po na pinapangiti po natin ang ating mga magulang, the more din tayo pinagpapala. Yung sinabi po sa Ephesians, sa chapter 6, verse 1, in the following verses, mga anak, sundin po natin ang ating mga magulang. Nandun po sa pagsunod, lalawig po ang ating buhay. So sa madaling sabi, kailangan po pangitiin po natin. Dapat po ang mga magulang, bilang isang anak, minamahal po natin sila. Hindi po sinasaktan. So sa madaling sabi, dapat po na makita po sa atin na tayo po ay tunay na nagmamahal sa ating mga magulang. Mga tatay dyan,
Happy Father's Day po sa inyo. Araw-araw po ay Father's Day. Araw-araw po ay Mother's Day. Sinabi dito sa Proverbs chapter 17, verse 6, Children are the crown of old men, and the glory of children are their fathers. Nakuha po natin, kayo po, mga anak, ay crown po kayo ng aming mga magulang. And then mga tatay, kayo po yung glory po namin. So dapat po natin makuha ito at maintindihan ito na ang pagpapala po ay nandun po ibinigay sa pamilya. So tatay, sa pagkakataon na ito, dapat po manguna po tayo sa atin. Maging pagpapala po tayo. So ngayon po sa pagkakataon na ito, inahamon ko po ng lahat ng mga tatay, kung ikaw ay walang ayos na relasyon sa ating Panginoon, magbalik loob ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Isurrender mo yung buhay mo sa Kanya. Mga tatay, tayo po ang ulo ng tahanan. Tayo po ang nangunguna sa lahat ng ating gagawin. Ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa pagkakataon na ito sa aming mga nanay, o higit sa lahat ngayon, Panginoon, sa araw na ito sa aming mga tatay. Pagpalain niyo po, Diyos, ang mga tatay na nakarinig kayo na iyong salita. Bigyan mo po sila ng wisdom na nanggaling sa iyo. Bigyan mo sila ng knowledge na nanggaling sa iyo. Lord, pangunahan niyo po ang buong sambahayan nila. Sa mga tatay, Panginoon, na gusto ka nilang tanggapin bilang tagapagligtas, mangusap ka, Panginoon, maghari ka po, Diyos, sa kanyang puso at isipan. Salamat, Lord God, gayon Ama, sa pamilya po namin ng Pinugay Church of Christ, sa lahat po ng mga tatay out there, Lord, ikaw po ang mag-bless po sa kanila. Ikawan niyo po ang pagpapala sa kanilang matahanan. Kayo naman, nandun po yung protection, pagpapala sa lahat ng kanilang gagawin. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po si Pastor Louis Silagan na magsasabi po sa inyo, ang tunay na lalaki kailangan lamang may tamang pugi. Purity, obedience, gentleness, and intense. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Blessed Sunday, everyone. We are all inviting you to join us on our quarantine training every Monday, 10 a.m. via Zoom. And all the youth out there, we are inviting you also to join us in our youth celebration every Thursday, 4 p.m. Tuloy-tuloy po tayo. Every Saturday, meron po tayong mentoring via Zoom alas 10 ng umaga para po sa lahat ng mga leaders, para po sa pamilyang Pinugay. Tayo po ay magpapalakasan sa pamagitan ng ating mentoring. Dito po natin dinidevelop ang ating paano tayo mag-strong. At the same time, okay, every Sunday, we will have worship celebration via Facebook. Now, during our worship, magkaroon po tayo ng interaction. Magha-heart po tayo, magla-like po tayo, magko-comment po tayo kung anong natutunan po natin. And then, mag-share po tayo sa ating mga friend. Okay? I-share po natin. At pagkatapos po natin, kailangan po natin mag-watch party para po maabutan yung mga kaibigan, relatives po natin, para po maabutan din sila ng salita ng ating Panginoon. At syempre, hindi mo pauhuli ang ating mga kids. Every Sunday, we have Kids Zoom Party. 4 p.m. po yan. So lahat po ng mga kids out there, please join us every Sunday kung saan magkakaroon po tayo ng Bible stories, inspiration, and crafts. So we're inviting all the parents to encourage all our children to join these activities. Salamat po sa lahat. God bless po. See you all. To God be the glory.